May bagong drone ng United States na ngayon pa lang nagpapakabana sa Russia. At ang nakakagulat, hindi ito yung inaasahan mong sobrang advanced at sobrang mahal na weapon. Hindi ito hypersonic missile. Hindi rin ito laser o kung anumang high-tech na milyon ng halaga. Sa totoo lang, kabaligtaran. Simple lang siya at mura. Ang pangalan nito ay Lucas, isang drone na ginawa para umatake, tumama sa target at matapos ang misyon. Pero kahit simple, may isang kakaibang kakayahan nito na pwedeng magbago ng takbo ng laban, lalo na sa Ukraine. At yun ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang Russia. Kung iisipin, hindi naman bago ang ganitong klase ng drone. May sarili ring version ang Russia na halos pareho. Pero iba ang Lucas. Gawa ito ng SpectreWorks, isang kumpanya sa Arizona na gumagawa ng mga bagong military tech lalo na sa drones at unmanned systems. Unang ginamit ang drone na ito sa totoong laban noong February 28 nang magsimula ang operasyon ng US at Israel laban sa Iran. Mas maaga pa itong ipinakita sa publiko noong Hulyo tapos muling ipinakita noong Disyembre. Pero kahit nakita na ito dati, hindi agad napansin kung gaano ito kaimportante. Kasi sa unang tingin, parang ordinaryong drone lang siya. Kasama siya sa mga murang drone tulad ng Coyote, Roadrunner at Switchblade. Ibig sabihin hindi siya naiiba sa itsura o basic na gamit. Pero ang totoo, hindi sa itsura ang laban, nasa presyo. Ayon kay Tim Hawkins, ang isang Lucas ay nagkakahalaga lang ng around $35,000. Ngayon ikumpara mo yan sa ibang gamit ng US. Ang Tomahawk missile nasa around $2 million. Ang Patriot missile nasa around $4 million. Ang JASSMER nasa around $1.2 million. Kahit ang Switchblade drone nasa around $120,000. Pero ang Lucas, $35,000 lang. Ibig sabihin sa presyo pa lang malaki na ang lamang. At dahil mura siya, mas kaya ng US na gumawa ng marami. Mas mabilis palitan kapag naubos. At hindi mabigat sa budget kahit gamitin ng paulit-ulit. Dito nagiging malinaw ang problema para sa Russia. Sa modern na laban, hindi na praktikal gumamit ng sobrang mahal na missile para pabagsakin ng murang drone. Parang gumastos ka ng milyon para sirain ng bagay na libo lang ang halaga. Lugi ka agad. At ito mismo ang nakita sa Ukraine. Habang tumatagal ang laban, mas lalong lumalaki ang gastos sa depensa kaysa sa atake. Kaya kahit hindi bago ang konsepto ng Lucas, ang tunay na lakas nito ay hindi sa pagiging advanced. Nasa pagiging simple, mura at madaling paramihin. At tandaan mo ito, hindi pa natin napag-uusapan yung pinaka-importanting dahilan kung bakit ito kinakatakutan ng Russia. Doon pa lang magsisimula ang tunay na problema nila. Kung titignan sa ibabaw lang, parang ang pinakakakaibang bagay sa Lucas ay hindi naman yung lakas nito o bilis. Ang totoo, ang pinaka-interesting dito ay kung paano ito ginawa. Kasi bihira mangyari na ang United States ang kumopya ng design mula sa kalaban. Pero dito, yun mismo ang nangyari. Ang Lucas ay based sa drone ng Iran na kilala bilang Shahed 136. At kung iisipin mo, medyo ironic ito. Kasi sa nakaraan, Iran ang madalas gumaya sa ibang bansa, lalo na sa US at Israel. Noong 1970s pa lang, kinopya na ng Iran ang isang anti-tank missile ng US para gumawa ng sarili nilang version. Pagdating ng 2006, gumawa rin sila ng mas advanced na missile gamit ang design na nakuha mula sa Israel, matapos itong makuha ng Hezbollah sa Lebanon. Hindi lang yan, may mga drone din ang Iran na ginawa base sa isang American drone na napunta sa kanila noong 2011. Ibig sabihin matagal nang ginagawa ng Iran ng ganitong paraan. Kumukuha ng existing na tech tapos ina-adjust para maging sarili nilang version. At isa sa pinakakilalang resulta nito ay ang Shahed 136. Pinaniniwalaan na ang drone na ito ay galing din sa mas lumang design mula sa Israel na siya namang may pinanggalingan pa na design mula sa Germany. Parang chain lang ng pagkopya at pag-improve. Pero ngayon baliktad na ang nangyari. Ang US naman ang kumuha ng idea mula sa Iran. Ginamit nila ang Shahed 136 bilang base para gawin ng Lucas at mas lalo itong naging interesting dahil ang unang paggamit ng Lucas sa totoong laban ay laban mismo sa Iran. Parang ginamit mo yung sariling idea ng kalaban laban sa kanya. Noong May 2025 si Donald Trump ay nagsabi pa na maganda at mura ang Shahed at mabilis at deadly. Pinuna pa niya noon na bakit hindi makagawa ang US ng ganong klaseng drone pero mukhang nakahanap sila ng paraan. May posibilidad na may nakuha silang buo o halos buo na Shahed mula sa Ukraine. Tapos pinag-aralan nila ito at ginawan ng sariling version.
Sa loob ng ilang taon, libu-libong Shahed drones ang ginamit ng Russia laban sa Ukraine simula 2022. At kahit marami ang napatumba ng Ukraine, may ilan na nakuha nila ng buo. Doon nagsimula ang idea at ang naging resulta, ang LUCAS. Halos pareho lang sila ng konsepto. Sa katunayan, ang unang version nito ay tinawag pang FLM-136 na malinaw na reference sa Shahed 136. Pagdating sa specs, hindi naman sobrang naiiba. Kayang lumipad ng LUCAS ng hanggang around 444 nautical miles at manatili sa ere ng hanggang 6 hours. May kaya itong dalhin na around 40 pounds na load at ang bilis nito ay nasa around 74 knots na kaya pang tumaas hanggang 105 knots. Sa madaling salita, halos kapareho lang ito ng Shahed at ng Russian version na Geran. At sa ibang parte, mas mababa pa nga ang performance. Kaya kung specs lang ang pag-uusapan, hindi dito natatakot ang Russia. May mas malalim pang dahilan. At doon papasok yung pinaka-importanting feature ng LUCAS na talagang nagpapahirap sa kanila. Halimbawa, nung unang ipinakita ng Iran ang Shahed 136 noong 2021, kaya nitong lumipad ng humigit kumulang 940 hanggang 1,240 miles. Ibig sabihin 2 beses hanggang 3 beses na mas malayo kumpara sa unang version ng LUCAS. Hindi rin nagpahuli ang Russia. Gumawa sila ng mas advanced na version mula sa kanilang malaking factory sa Alabuga, kabilang na ang Geran 3 na mas mabilis at mas updated. Sa madaling salita, hindi na bago sa Russia ang ganitong klase ng drone. Simula pa noong 2022, tinatayang umabot na sa around 50,000 na Shahed at Geran drones ang ginamit nila laban sa Ukraine. Sanay na sila sa ganitong klaseng laban. Kaya ang tanong, kung pamilyar naman pala sila sa ganitong drone, bakit sila biglang nag-aalala sa LUCAS? Ang sagot ay simple lang. Starlink, dito na nagbabago ang lahat. Nang lumabas ang balita na ginagamit na ng US ang LUCAS laban sa Iran, may mga Russian military bloggers na agad naglabas ng analysis. Pinag-aralan nila ang video na inilabas ng Pentagon noong December kung saan sinubukan ng LUCAS mula sa barko ng US Navy na USS Santa Barbara. Doon nila napansin ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng drone. Hindi ito simpleng design lang. Isa itong device na ginagamit para kumunek sa Starlink o mas advanced pa na Starshield. At dito na nagsimulang kabahan ng Russia. Ayon sa Rybar, nangyari na raw ang kinatatakutan nila. Nilagyan na ng Starlink ang mga drone tulad ng LUCAS, kaya pwede na itong kontrolin kahit saan sa mundo habang lumilipad. Ibig sabihin hindi basta nawawala ang koneksyon nito. Tuloy-tuloy ang guidance hanggang sa huling segundo bago tumama sa target. Mas eksakto ang tama, mas kontrolado ang galaw, at mas mahirap itong pigilan. Hindi na bago ang Starlink sa laban. Matagal na itong ginagamit ng Ukraine para sa communication sa battlefield. Noong 2025, sinubukan din ng Russia gamitin ito para sa sarili nilang drones. Pero bigla itong pinutol noong February. Ang nangyari, nagkagulo ang communication nila. Humina ang coordination at natigil ang ilang operasyon nila. Dito makikita kung gaano kaimportante ang koneksyon sa ganitong klaseng laban, lalo na sa mga drone. Kasi ang drone umaasa sa signal para makarating sa target. Kapag nawala ang signal, nawawala rin ang direksyon. Pwede itong maligaw, pwede itong bumagsak, pwede pang makuha ng kalaban. Kaya ang pinakakaraniwang paraan para pigilan ng drone ay hadlangan ng signal nito. Ito ang ginagawa ng magkabilang panig sa Ukraine. Pero dito naiiba ang LUCAS. Dahil sa paggamit nito ng Starlink, hindi basta-basta napuputol ang signal nito. At kahit anong gawin ng kalaban, tuloy-tuloy pa rin itong makakarating sa target. At ito ang tunay na dahilan kung bakit mas lalo itong kinakatakutan ng Russia. Kapag napuputol o nagugulo ang signal ng isang drone, nawawala ang direksyon nito. Pwede itong pumalya sa target, bumagsak na lang sa lupa o mas malala, makuha pa ng kalaban at magamit laban sa may-ari nito. Kaya sa laban ngayon, isa sa pinaka-importanting ginagawa ng magkabilang panig ay ang paghadlang sa signal ng mga drone. Karamihan sa mga drone, lalo na yung FPV at mga one-way attack drones, umaasa sa GPS para makarating sa target. Sa side ng Russia, may sarili silang version nito na tinatawag na GLONASS. Dahil dito, parehong Ukraine at Russia ay naging eksperto sa paghadlang ng signal na ito. Araw-araw, pinapahusay nila ang paraan nila para guluhin ang koneksyon ng mga drone ng kalaban. Ayon kay Serhiy Bezkresnov, na kilala rin sa tawag na Flash, nakuha na raw ng Russia ang halos lahat ng klase ng drone na ginagamit ng Ukraine. At ayon sa kanya, pinag-aralan ng Russia ang bawat detalye nito.
mula sa electronics, connection hanggang sa navigation. Ibig sabihin alam na alam nila kung paano ito pahinain. Pero dito na nagkakaiba ang laban. Kasi kapag ang drone ay gumagamit ng Starlink, ibang usapan na. Ayon din sa mga Russian military bloggers, mas mahirap pabagsakin ng ganitong drone kumpara sa mga gumagamit lang ng GPS. At ang dahilan ay simple, signal. Ang GPS at iba pang katulad nito ay galing sa mga satellite na sobrang layo sa Earth, mga around 12,500 miles ang taas. At hindi rin ganun karami ang mga satellite na ito. Ibig sabihin, pagdating ng signal sa lupa, mahina na ito. At dahil mahina, mas madali itong guluhin. Kapag naglabas ka ng mas malakas na signal sa parehong frequency, natatabunan ng GPS signal. Kapag nangyari yon, nawawala ang guide ng drone. At doon na nagsisimula ang problema nito. Sa haba ng front lines sa Ukraine, hindi mo kailangan ng sobrang daming malalaking kagamitan para gawin ito. Ang kailangan mo lang ay sapat na bilang ng mga device na kayang guluhin ng signal at ikalat mo sila sa iba't ibang lugar. Ganito ang ginawa ng Russia. Gumamit sila ng mga mobile system tulad ng R330ZH Jitel, Krasuka 4 at RB341V Lear 3. At sa totoo lang, naging effective ito. Nakakapagpabagsak sila ng mga drone at kahit mga missile na gumagamit ng GPS tulad ng JDAM, naapektuhan din pero hindi rin nagpapahuli ang Ukraine. Palagi nilang binabago ang frequency ng kanilang mga drone para hindi agad matukoy. Ginagawa rin ito ng Russia. Kaya ang nangyayari parang tuloy-tuloy na habulan. May pagkakataon na mas lamang ang isa. Tapos mag-a-adjust ang kabila. Paulit-ulit. Isang laban na walang tigil. Pero kahit ganito ang sitwasyon, may isang bagay na unti-unting lumalabas. Kapag Starlink na ang gamit, mas nagiging mahirap kontrolin ang laban para sa Russia. Ayon sa isang Russian commander na si Ishtuganov, ganito raw ang nangyayari sa laban. Sinabi niya, nakikipaglaro ang kalaban sa frequency. Kaya ina-adjust din namin ang aming system. Kapag sinusubukan nila kaming guluhin, lilipat kami sa ibang frequency. Ibig sabihin parang habulan lang. May galawang isa, sasagot ang kabila. At nagagawa nila ito dahil mahina ang signal na ginagamit ng mga lumang satellite tulad ng GPS at GLONASS. Pero pagdating sa Starlink, ibang usapan na. Dito na nagkakaroon ng malaking problema ang Russia. Sa ngayon, wala pa silang malinaw na paraan para pigilan ito. At mukhang hindi rin ito madaling solusyonan kahit sa mga susunod na taon. Bakit? Kasi iba ang paraan ng Starlink kumpara sa ibang system. Ang mga GPS satellite sobrang layo sa Earth, pero ang Starlink mas malapit. Umiikot ito sa paligid ng Earth sa taas na around 341 miles lang. At hindi lang isa o dalawa. Sa ngayon may higit sa 10,000 na Starlink satellites sa orbit. Naabot ang bilang na ito noong March 17, 2026 matapos magpadala ng panibagong batch ng satellites gamit ang Falcon 9 rocket mula sa California. Sa kabuuan, higit 11,000 na ang nailunsad mula noong 2019. At ang mga satellite na ito ay sobrang bilis, umaabot ng halos 17,000 miles per hour. Habang umiikot sila, bumubuo sila ng parang network na bumabalot sa buong mundo. Ibig sabihin, halos kahit saan ka, may signal. Ngayon dito na nagkakaroon ng dalawang malaking problema ang mga kalaban tulad ng Russia, Iran o China. Una, ang isang Starlink device ay hindi lang kumokonek sa iisang satellite. Palipat-lipat ito. Habang gumagalaw ang mga satellite sa taas, ang koneksyon ay tuloy-tuloy na lumilipat sa iba't ibang satellite. Sa bawat sandali, nagbabago ang pinanggagalingan ng signal. Ibig sabihin hindi sapat na guluhin mo lang ang isang signal. Kailangan mong habulin ang isang target na gumagalaw sa loob pa ng isang network na gumagalaw din. Pangalawa, mas malakas ang signal ng Starlink kumpara sa GPS. Dahil mas malapit ito sa Earth, mas buo at mas malinaw ang signal sa receiver. Kaya kung gusto mo itong hadlangan, kailangan mo ng mas malakas na kagamitan. Oo, posible na guluhin ang isang koneksyon kung isa lang ang target. Pero ibang usapan na kapag buong network na ang kalaban mo. Isipin mo, higit 10,000 na satellite ang umiikot, sobrang bilis pa. Hindi na ito simpleng problema. Hindi na sapat na maglagay ka lang ng isang truck na may kagamitan sa front lines. Kailangan mo ng napakaraming mas malalakas na device na sabay-sabay gagana. At kahit gawin mo yun, mahirap pa rin. Kasi ang signal ng Starlink ay palipat-lipat, pabago-bago. At hindi mo agad mahuhuli kung saan ito manggagaling sa susunod na segundo. Sa madaling salita, hindi lang ito basta problema. Ito ay isang napakalaking hamon na hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot ang Russia kung paano haharapin. Ang problema, sobrang laki ng kailangan para magawa ito. At sa totoo lang, malayo pa sa kakayahan ng Russia sa ngayon at sa mga susunod na taon.
Para maintindihan kung gaano ito kahirap, may ginawa ang ilang Chinese researchers na simulation. Tiningnan nila kung ilang kagamitan ang kailangan para mapahina ang Starlink sa paligid ng Taiwan. Ang resulta, sobrang taas. Kailangan ng hindi bababa sa 935 na malalakas na device na sabay-sabay gagana para tuluyang maapektuhan ang signal. At kung mas mahihina ang gagamitin, aabot pa ito sa halos 2,000 na drone na may parehong gamit. Ngayon, ilagay mo yan sa sitwasyon ng Ukraine. Ang haba ng frontline doon ay nasa pagitan ng 500 hanggang 750 miles. Ibig sabihin kung gagayahin ng Russia ang ganitong setup, kakailanganin nila ng libu-libong kagamitan na nakakalat sa buong linya para lang maabot ang basic coverage. At hindi pa doon natatapos ang problema. Kailangan din nilang protektahan ng sarili nilang bansa na napakalawak laban sa mga drone na kayang umabot ng malalayong lugar gamit ang Starlink. Dito mo makikita kung gaano kahirap ang sitwasyon. Halos imposible. Mas lalo pang humihirap dahil sa paraan ng pag-transmit ng signal ng Starlink. Hindi ito simpleng iisang frequency lang. Ang signal nito ay kumakalat sa maraming frequency at palipat-lipat pa. Ibig sabihin kung susubukan mong guluhin ang isang bahagi ng signal, malaki ang chance na wala kang matamaan kundi ingay lang. At kahit magdala ka pa ng maraming kagamitan at sapat na lakas para takpan ang buong signal, may isa pang problema. May security layer pa ito. May sariling key o code ang koneksyon na tanging system lang ang may alam. Kung wala ka nito, hindi mo mahuhulaan kung paano gumagalaw ang signal. At syempre, hindi basta-basta ibinibigay ang ganitong impormasyon. Sa madaling salita, kulang na kulang ang kasalukuyang kakayahan ng Russia para harapin ito. Kailangan nila ng mas marami, mas malakas at mas advanced na kagamitan kaysa sa kahit anong nagamit nila sa Ukraine. At ang gastos, posibleng umabot sa hundreds of billions of dollars. Para sa bansang hirap na nga pondohan ng kasalukuyang giyera, halos imposible itong maabot. Dagdag pa dito, may isa pang problema. Ang mga kagamitan na ginagamit nila para guluhin ng signal ay madaling makita. Dahil naglalabas din ito ng signal, nagiging target ito ng mga drone, missile at artillery ng Ukraine. Ayon sa Oryx Spionkov, may hindi bababa sa 94 na ganitong kagamitan ng Russia ang nasira mula noong 2022. Kaya hindi lang sapat na gumawa sila ng marami. Kailangan din nilang mapanatili itong buhay habang ginagamit. At iyon ang mas mahirap. Mas lalo pang lalala ang sitwasyon kung hindi lang Starlink ang gamitin ng US, kundi pati Starshield. Ang Starshield ay mas advanced na version na ginawa ng SpaceX para sa military ng US noong 2022. Ayon sa kumpanya, mas mataas ang security nito at mas mahirap pasukin o guluhin. At ang mga satellite nito ay kontrolado mismo ng gobyerno ng US. Ibig sabihin, kung nahihirapan na ang Russia sa Starlink pa lang, mas lalo silang mahihirapan kapag Starshield na ang kaharap nila. Sa ngayon may hindi bababa sa 183 na espesyal na satellites ang Starshield. Mas mataas ang security nito, may kakayahan pa itong tumingin sa lupa at kayang magdala ng iba't ibang tools habang ginagamit ang koneksyon ng Starlink. Ibig sabihin hindi lang basta internet ang dala nito, mas secure, mas matalino at mas mahirap pakialaman. Ngayon isipin mo kung ikakabit pa ito sa mga drone tulad ng Lucas. Lalo pang lalala ang problema ng Russia. Mas magiging mahirap guluhin ang signal, mas mahal gawin, at halos imposible na itong pigilan. Mas mahigpit ang security nito, mas kontrolado ang access, at hindi basta-basta mapeke ang signal. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang problema. Mas lumalala pa, kasi hindi lang Lucas ang dapat alalahanin ng Russia. Pwedeng ikabit ang ganitong koneksyon sa halos lahat ng drone at missile ng US, basta kaya ng design. Ibig sabihin kahit mga Tomahawk missile o HIMARS, pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng kontrol. At kapag nangyari iyon, ibang level na ito. Ayon kay Russian engineer, lahat ng long-range na armas pwede nang kontrolin kahit saan sa mundo. At kayang tumama ng sobrang eksakto, parang pinapasok lang sa bintana. Dagdag pa niya, ito ay hindi lang simpleng improvement. Isa itong malaking pagbabago sa paraan ng laban. At sa totoo lang mahirap kontrahin ang sinabi niya. Ngayon ang tanong, ano ang pwedeng gawin ng Russia? Matagal nang may usapan na gumagawa sila ng paraan para pabagsakin ang mga satellites. Pero kahit meron man silang ganitong kakayahan, may malaking problema pa rin. Sobrang dami ng satellites ng Starlink at sobrang bilis pa ng galaw ng mga ito. Ayon kay Dmitry Konanikin, kalimutan na ang mga lumang ideya na kayang linisin ng orbit gamit ang simpleng paraan. Pwede siguro yon sa daan-daang satellites pero hindi sa libo-libo. At doon pumapasok ang pinakamalaking issue.
Sa ngayon, wala pang malinaw na solusyon at ramdam na ramdam ang kaba. Ang Rybar ay nananawagan na agad gumawa ng paraan para sirain ang libu-libong Starlink satellites. Pero ang tanong, saan kukuha ng pondo? Walang malinaw na sagot. Samantala, ayon sa Obsessed with War, kung sa loob ng isang taon ay wala pa ring solusyon laban sa network na ito, magiging napakasama ng kalalabasan para sa amin. Gayunpaman, may ginagawa pa rin ng Russia. Sinusubukan nilang humanap ng paraan para maapektuhan ang signal ng Starlink. Noong 2024, may mga ulat na pansamantalang nawawala ang koneksyon ng Ukraine. Ayon sa kanila, posibleng sinusubukan ng Russia ang iba't ibang paraan para guluhin ito. May mga lumabas din na impormasyon tungkol sa sistem na tinatawag na Tobol. Una itong ginawa para protektahan ang sariling satellites ng Russia. Pero ngayon posibleng ginagamit din para hadlangan ang signal ng kalaban. Bukod pa doon, may bago pa silang ginagawa na mas advanced na system na tinatawag na Kalinka. Ang layunin nito ay makita at guluhin ang koneksyon ng Starlink para maapektuhan ang mga drone at komunikasyon ng Ukraine. Pero kahit may mga ganitong hakbang, malinaw pa rin ang isang bagay. Habol pa rin ang Russia. Ayon kay Andrei Bezrukov na namumuno sa Russian Center for Unmanned Systems and Technologies, ang tinatawag nilang Starlink Killer ay kaya raw makita ang mga terminal na konektado sa Starshield. Pero sa ngayon wala pang kasiguraduhan kung talagang gagana ito. Kailangan pa itong subukan sa totoong laban. At posible rin na mauwi lang ito sa parehong problema na naranasan ng ibang kagamitan ng Russia. Kaya habang wala pang malinaw na sagot, mukhang may ibang direksyon na tinatahak ang Russia at China. Simple lang ang idea. Kung hindi mo kayang pigilan, gumawa ka ng sarili mong version. Ngayon pareho silang nagmamadaling gumawa ng sarili nilang katulad ng Starlink. Ang Russia gumagawa ng sariling network na tinatawag na Zorky. Plano nilang magsimula ng paggawa ng mga terminal sa taong 2026 at target nilang magpalipad ng higit sa 300 satellites pagsapit ng 2027. Sa side naman ng China, mas malaki ang plano. Bukod sa paggawa ng paraan para sirain ang mga satellite gamit ang laser at microwave, gumagawa rin sila ng sarili nilang malalaking network sa kalawakan. Isa dito ang Chanfan o Thousand Sails na may halos 100 satellites na at target umabot sa 15,000. May isa pa silang project na Guowang o Satnet na kasalukuyang tinetest na may planong umabot sa 13,000 satellites. At meron pang Honghu 3 na nasa plano pa lang pero inaasahang aabot sa around 10,000 satellites kapag natapos. Sa kabilang side, hindi rin nagpapahuli ang US. Ang United States Space Force ay may mga system na kayang guluhin ang satellite communication ng kalaban tulad ng Counter Communication System, Meadowlands System at Remote Modular Terminal. Pero may isang malinaw na direksyon sa lahat ng ito. Habang mas gumaganda ang mga system, mas lumalaki ang papel ng teknolohiya sa laban. Dahil dito hindi na sapat ang dating paraan ng depensa at pag-atake. Kailangan makasabay sa bilis ng pagbabago. Kung hindi, maiiwan sila. Sa ngayon malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa lakas, kundi sa kung sino ang mas handa sa bagong paraan ng digmaan. Sa ganitong laban, nagbabago na rin ang pagtingin sa lakas ng isang bansa. Hindi na lang ito sa dami ng armas o laki ng budget, kundi sa bilis ng pagsabay sa bagong teknolohiya. Ang mas handang mag-adjust ang mas may chance na makalamang. At habang mas nagiging komplikado ang sitwasyon, mas nagiging mahalaga ang pagiging handa sa mga pwedeng mangyari.